alam mo, hilig-hilig mang manakot nitong si General General Torre, no? Wag kayong magpasindak. Sindakin natin sila sa boto. Yun. Yun ang tunay Yun ang na pinaka-the best. Yan ang pinaka-the best na pangganti. yun ang tunay Imagine mo na bawi. pagka na-zero sila, may sa TV5, sa ABS-CBN, kung sino-sino pa, huwag nyo ilabas to, no? Except for the mosquito media, katulad ng UNTV, SMNI, Net25, yan. Tsaka maliliit na stasyon, hindi na kayang kontrolin yon. Pero by and large, hindi kinukontrol na. Isipin mo ngayon, kinukontrol nila, Meta, Facebook sa Pilipinas. Alam mo ba ang shadow banning ngayon? 9 hours. Ganon shadow banning ang ginawa nila, no? Bukod sa suspension, no, katulad ng ginawa sa SMNI accounts and pages. So, pero sa abroad, hindi mo kasi magagawa yan eh. ABS lang naman ang gumawa nito. Ang sabi nila, lahat daw, ito daw, dahil daw dito sa mga rally-rally, baka madagdagan pa yung kaso ni Duterte doon sa ICC. Alam niyo, huwag kayong maniniwala dyan. Propaganda po yan ng ABS-CBN. Sapagkat yung ABS-CBN, ang radyo po niya kontrolado na ng mga Romualdez. Pag-aari na nila. Yung television, major stockholder na po sila. Kaya ginagamit nila yan para na sa ganun makondisyon yung utak natin. Ay, wag na tayong lumabas. Delikado pala. Baka madisgrasya pa lalo si Digong, no? Huwag kayong gano'n. Huwag kayong magpapaniwala dyan. Simulat sa pool, hayop yung istasyon na yan. Kaya mabuti nga, hindi na binigyan ng prangkisa ng Kongreso. Yep. Kahit pa paano, no? May pakonti-konti meron. Kaya lang pagka, yan kasi wala tayong control dyan dahil yan ay dikta ng pandaigdigang pamilihan, ano? Yung mga nagdidiktar yan, yung sa Singapore, sa Amerika, sa Saudi, no? At iba pang mga lugar. Pero yung iba na kayang-kaya sanang diktahan ng lokal na pamilihan sa pamamagitan ng pangingialam ng mga kinaukulan, lalong-lalo na yung Department of Agriculture at Department of Trade and Industry, sana man lang ay makakita tayo ng anino ng kanilang pangingialam para maibsan naman yung dalamhati at bigati at yung bigat na dinarama o nadarama ng ating mga kababayan. Oo, lalo pa man, Jay, ngayong mga panahon, ikaw yung atmosphere ba natin, meron ka bang naalala sa mga nagdaang panahon, sa mga nangyayari sa ating bansa, yung lalo na yung issue no, ng pagkaka-detain nga abroad kay former President Rodrigo Duterte? Marami. Alam mo, pagka pinag-uusapan yung mga pagkakabilanggo, tumitindig ang balahibo ko dahil din pinagdaanan ko rin yan. Ano? I was charged with crimes I've never committed and have never dreamed of committing. Pero dumating yung pagkakataon, madali kasi ngayon gumawa ng mga kaso-kaso no? Gagawan ka ng kaso, pagkatapos abalahin ka talaga, no? Kapareho nitong mga naririnig natin na 15 search warrant, no? Ang inaplayan ng grupo ng mga may kapangyarihan, specifically yung mga bahay ng pamilya Duterte at yung mga malalapit sa kanya, no? Butin lang hindi tayo close kay Duterte kaya malamang hindi tayo kasama roon. Ganun lang ka-close. Ganito. Hindi ganito. Hindi kami close. Kapitbahay ko lang. Ay, Manong Jay, tayo pala ay napapanood sa Holo Sulu sa atong mga kaigsuunang tausuga. Magandang mayong hapon. Lalo pat meron silang partner cable TV channel dyan na lagi tayong sinusubaybayan. Pag-text po kayo sa inyong pong mga mensahe at mag-signal check nga tayo kung saan kayo abot ng ating pinalakas na broadcast. Kailangan mag-comment sila. No? Sabihin nila, ako po si Tarpulano, nanonood po kami, nakikinig kami dito sa kung saang lugar para mabati naman natin at malaman natin kung sila ba'y mga kasangkayan natin sa Region 8 o Eastern Visayas
kung mga kaabyanan ba naton sila alinda sa bugos nga Panay kag Negros kag Guimaras, no? Bisan asa kamo dapit na masiling lang kamo kung diin kamo subong, ha? Okay? Sa So, ating- Ken de Oro, Si Patsada, ha? Roger Pugoy, Bisaya din. Mhm. Si Cagayan din yan, area din. Oo, tsaka yung taga ano din, yung number 6 nila na Kaliwete, Bisaya din 'yon. Oh, Dami pala, no? madami. Kung sabagay, sa Inebra, ganun din naman eh. Mm. Marami rin Bisaya dyan eh. Di ba si Scotty Thompson? Number 1 'yon, number 1. Oo, number 1. Oh. Tapos ang kapampangan nila si Japet Aguilar. Mm. Oo, yan. Marami. Ay, kahit saan naman kasi ang Bisaya magaling eh. Kantahan, laro, no? Lalo naman sa sa quarterfinals ngayon ng PBL, no? Premier Volleyball League. Mm. Ang nakapasok siya puro halos Cebuano eh. Mm. Si Cici Rondina. Yan. Player Halimaw yan. ng Chocomucho. O kanya, Cebu. Tapos anong pangalan nito? Basta ang dami, no? Si Diana Wong, 'di ba? Bisaya 'yon? Oh, Cebu rin yan. Tsaka yung si Molde, tiga Katmon, no? Marami silang Cebuano diyan. Sa talagang wala kang magagawa, talagang mahusay kasi matyaga ang mga Bisaya. Anad sa kalisod ba? Tsaka, alam mo Sir Jay, hindi lang sa anad sa kalisod, pinakukulong nga at pinai-impeach eh. Oo, totoo yan. Siya nga pala, binabanggit mo yung kulong, no? Kanina, talagang kausap ko lang yung mga kababayan natin na nandyan sa the Netherlands. Talagang naghahanap sila ng munggo, ng kamatis, ng kasi kabilin-bilinan kasi ni yun ang namimiss ni former President Duterte na pagkain, yung ginisang munggo, pagkatapos bulad ba pinikas. Correct. Yan, at saka pritong saging na kardaba. Muna yung ampay ba. Wala daw sila mahagilap dun sa wala kasing malayo yung Asian food doon sa malapit sa detention center. Pangalawa, napakahirap pala magdala ng riyan. Hindi katulad nung dadalaw ka rito sa mga bilangguan sa Pilipinas. Pwede ka magdala ng food sa visiting hour, no, visiting day. Diyan, dadaan ka sa ang daming requisitos, no? So, yan naman. Pero ang sabi naman niya, no, bago siya ma-stroke, ma-atake, nakausap ni Attorney Majal Diaz, si Presidente, okay naman daw pakiramdam niya ngayon, mas nakabawi-bawi na sa tulog at pahinga. Sabi naman Inday, yung kaibigan mo wala naman pinagbago, Manong Jay, no? Ano pa rin, nilalandi pa rin niya yung mga dots doon sa loob ng ICC. Talaga, Bisaya gid ba? May kayo mo mga pasumbi kay MJ. Talagang talentado. Ay, Manong Jay, Oo. sa kasamaang palad pala ay yung mga Facebook pages ng SMNI. Ngayong araw po ay nakatikim na naman ng hagupit ng Facebook, no? At yung ating SMNI Integrated News and Public Affairs at yung main natin, no? Yung SMNI News ay naharang na naman ng Facebook. At yung DZAR 1026, isa rin yun na Manong Jay sa mga napuruhan. Mabait yung nangangasiwa dyan sa sa Meta sa Singapore, no? Dating staff ni Senator Kiko Pangilinan, ni Bam Aquino, at saka ng mga anong tawag dito, ng mga kakamping, dilawan at saka yung pulahan, no? So, at tayo naman, di naman tayo mihinto sapagkat hanggat merong the more kasi alam mo, counterproductive yan doon sa mga ang daming operators ng kasalukuyang administrasyon. Medyo nagigimbal kasi sila, naliligalig MJ sa dami, no, ng nagpupulasa ng mga Pilipino sa paglabas sa kalye. Katunayan ngayong linggo, kung di ako nagkakamali, linggo ba? Sabado? Ay halos lahat yata ng mga motorista, ng mga nagmumotor ng motorbike, ay nag-usap-usap at sila ay magkakaroon ng freedom ride, no?
Bring Him Home Ride. Magmula dyan sa EDSA People Power Monument hanggang ikot ng Marilake. No? Yan ang paboritong puntahan ng mga nagmumotor. Kaya sa linggo yan. No? Ewan ko, anong araw ba yung 22? Linggo ba yung Sabado? Anyways. Ang 22 Manong J Sabado. Sabado. Ngayong Sabado yata. Kasi all over the country. Davao, Cotabato, Ormoc, Cagayan de Oro, Bukidnon, Surigao. At dyan sa Metro Manila nung nakaraang araw lang nabulabog yung buong Manila Police, no? Hindi na malaman paano nila harangin yung mahigit 1,000 motorsiklo na lumagari diyan sa mga pangunahing lansangan patungo diyan sa Mindiola, no? Kasi nga ang tao hindi mo mapipigilan yan na maglabas ng kalansalan mo. Remember, yung botante, yung bumoto kay Inday, 32 million mahigit. Yung bumoto kay Digong, yung actual MJ ay 21 million, 60 na lang nga binawasan pa ng almost 5 million yun Isipin mo lahat yan, lalabas yan. Lahat ng nagbenepisyong malasakit, no? Kung hindi lang pinagbabawalan at tinatakot yung mga pulis, 200,000 yan, at saka yung sundalo, mahigit 120 million yan, lalabas din yan Kaso lang, may mga pananakot na nga, no? Pati nga mga vlogger, tinatakot na, paghuhuli namin kayo, ganon-ganon. Ang mga istorya. Kaya, pero hindi mo matakot. Alam mo, itong pagkakamali nila, dinala nila sa abroad si Duterte, si Digong, no? Dinala sa, alam mo, nagtatalo yung mga sa pronunciation ng The Hague, no? Duterte. May nagpo-pronounce ng The Hague. Pero ang pronunciation ng mga taga ron, Hague, no? So anyway, kahit na ano yung pronunciation niyo diyan, yung English na pronunciation na The Hague, anong pangalan nito? Lalo nyo lang kumbaga sinilaban ang sarili nyong puwet. Bakit? Kasi dito nakokontrol nyo media. Sa Pilipinas, di ba? Correct. Hindi nila pwede nila sabihin sa GMA, sa TV5, sa ABS-CBN, kung sino-sino pa. Huwag nyo ilabas to, no? Except for the mosquito media, katulad ng UNTV, SMNI, Net25, yan. Tsaka maliliit na stasyon, hindi na kayang kontrolin yon. Pero by and large, hindi kinokontrol na. Isipin mo ngayon, kinokontrol nila Meta, Facebook sa Pilipinas. Alam mo ba ang shadow banning ngayon? Halimbawa, nag-post ako ngayon. Mapapanood dyan sa abroad after 8 hours or 9 hours. Ganon shadow banning ang ginawa nila, no? Bukod sa suspension, no, katulad ng ginawa sa SMNI accounts and pages. So, pero sa abroad, hindi mo kasi magagawa yan Kapareho ngayon, ang pagkakasabi sa akin ng mga kaibigan ko mula sa iba't ibang mga pabalitaan na internationally, no? Mula sa Amerika, mula sa Germany, mga taga-kaibigan ko sa CDF, sa Associated Press, Canadian News Bureau, tumatawag sa akin, sinasabi nila, God, we didn't know this is happening in your country. God damn, sabi nilang gano'n, no? At least ngayon, nailalabas sa buong mundo, which was never expected by this present dispensation. Kasi they thought that they can control the environment, but they were wrong, no? Now, walang makakakontrol. Sino magkokontrol ngayon sa CNBC, sa CNN, no? Lahat dyan, wala kang control ngayon. So, nalalaman ngayon ng buong mundo kung paano nila kinidnap ang former president ng Republika ng Pilipinas. Lahat ng violations dun sa mga batas. At lumalabas din kung paano nagkaroon ng kutsabahan, no? Sa pagitan ng ICC prosecution at ng gobyernong Marcos dito sa Pilipinas. By the way, anong tawag dito? Manyakol pala yung chief prosecutor. May Alam issue. mo ba yan, MJ? May issue. Umanyakol. Pinailan siya ng sexual
abuses ng kanyang mga staff diyan sa loob mismo ng ICC Prosecution Office. Kaya yan ang malaking issue ngayon diyan sa ICC. Iniimbestigahan yan ngayon. Ang balita kaya marubdob yung kanyang pagnanasa na magkaroon ng diversion, at ito nga may mga report na nagkaroon ng kuntsabahan sa pagitan ng Marcos administration at ng prosecution office ng ICC para mailihis yung issue at hindi pag-usapan yung mga kinasasangkutang kaso ni Mr. Manyakol, si pinsang buo ni Mang Kanor, diyan sa ICC, si Karim, ano ba yun? Karim Khan. Oh, yun. Manong Jay, balik Yang pareho kong kalbo yan. Yan si Karim Khan. Oo. Yung chief prosecutor ng ICC. Balikan natin, Chief prosecutor. Balikan natin yung paksa na yan, Manong Jay. Dahil Sige. ang balita ko ngayong mga panahon ay marami pala sa mga ospital ang hindi pa rin nababayaran sa kanilang claim sinabi sa mo PhilHealth. Kawawa naman, Manong Jay. Yung mga kaibigan namin dito, yung mga community hospital, kumisan, ilang taon na yung kanilang claim hanggang hindi pa nababayaran. Pero, ang pondo, may sobra ang PhilHealth na maaaring pambayad sa claims, nirimit pabalik, di ba, sa National Treasury at laman at naging paksa sa mga pagtalakay dyan sa kataas-taas ang hukuman kamakailan. Oo, bukan yan, illegal yan. Dahil unang-una, hindi naman pera ng gobyerno yan. Pera ng contributor, no? Whether you like it or not. At saka yan ay nakalaan, ang iba dyan, inilaan ng batas na ang may akda mismo ay yung Kongreso, no? Kasi may mga automatic share yung universal healthcare. Nagtataka lang ako yung mga ibang author katulad ni JB, ano ang pangalan apelyido niya, Ejercito. Parang nasipera ng bibig. Ang dami, ewan ko lang kung anong kasi kailangan naghahabol yata yung Philippine Hospital Association, di ko alam kulang-kulang 9 billion yan kung di ako nagkakamali. Nung huling naikwenta ko yan almost 9 billion, 8.8 something, no? Mali, baka lumaki na yan dahil sa dumakbo na ang panahon Opo, But the last time I heard, ang collectible nila, yung mga hospital na yan, claim nila yan naiserbisyo. Yan ang masakit MJ Kasi napauna na yung gamot dyan. correct. Yung Naabono sweldo na. ng doktor, ng nurse. Pagkatapos, ang tagal nilang makakolekta. Alam mo, dito, ilan bang hospital dito sa amin? 1, 2, 3, 4. 4. Servicing 4 municipalities. Alam mo, magkano lang ba kapital ng mga local hospitals? Pag hindi mo na reimburse kaagad yan, talagang wiper yan. Alam mo yung wiper, MJ? Correct. Tatanggi yan. Oops. PhilHealth. Naku, hindi pa kami nakakakolekta At the Kayo muna expense bumili ng gamot. ng kalusugan ng ating mga kawayan. Kaya kaugnay sa paksang yan, Manong Jay, ay makakasama natin ang tagapangulo ng samahan ng mga pribadong ospital o yung Private Hospital Associations of the Philippines o PHAPI. Malaman natin ang kalalang sitwasyon sa mga panahon ngayon. Walang iba. Nasa ating komunikasyon si Dr. Jose Rene De Grano. Doc, magandang hapon po. Si Sir Jason sa at si MJ sa Makialam. Yes, magandang hapon, MJ and Opo. Jason. Unahan ko na, Manong Jay. Doc, kamusta na po kayo? At ano po ang mga... Nakasingil na ba? nakasingil na ba? At yung mga talakayan sa PhilHealth, nakarating na rin po ba sa inyo na ito po ay pinag-uusapan na sa kataas-taasang hukuman, Supreme Court? Opo naman. Siyempre, yung pong sa pagbabalik ng 60 billion, siyempre, yung po yung tinatalakay pa nila. Ngayon, yung ating pong tatalakayin ngayon ay yung supposedly na pagbabalik nila o pagbabayad nila nung around 8.8 billion, no? Na hindi nila binayaran dahil lumampas po doon sa 60 days na filing period. Opo.
maganda naman po 'yon sa tingin namin. Maganda, no, tamang direksyon 'yon na bayaran nila yung mga nagastos na namin, ano. And then ang medyo nung unang i-announce po 'yan, natutuwa kami dahil at least mababayaran na yung mga claims po namin na ang sinasabi nila ay ang problema lang ay lumampas kami doon sa 60 days. Ay alam niyo naman nung panahon na 'yon, karamihan po 'yan noon nung time ng COVID po. So Oo. may mga problema po noon, hindi lang po sa transportasyon, sa internet, Administrative. ganyan. Oo. So lumalampas po talaga yung pagpa-file, ano po. Ang problema po, di ayos po 'yun, maganda po yung ano, nang maglabas po sila ng circular. Kasi sabi namin nila sa amin ay ayos ang mga pagkakautang nyo pag nakapile ng gano'n at na-verify namin na tama ang ano nyo, na meron talagang pagkakautang claim. sa inyo at ang kakulangan lang ay dahil nga ang problema nyo lang ay lumampas kayo sa 60 days, ay babayaran kagad namin 'yan. Yun po. Ang problema Wala naman nung silang lumabas binanggit na po, opo, wala naman nung silang lumabas binanggit po kung yung ilang circular, araw pa. Nung lumabas nga po yung circular, ay ang dami palang kailangan requirements na kailangan Yun. i-submit ulit, i-resubmit at i-refile. Sus Mario Ay, Sepo. I remember po that's 2018 pa. Ano? Kung Oo. digital submission po, ibig sabihin yung mga data lang na pwede na ipasa kanila, actually yun ng Online, by digital, ano, 'di ba, by internet through digital transmission. Madali po yun. Oh, Kasi may record din naman kami usually noon, ano. Ay, ang Opo. problema po, ang gusto nila manual refiling yung ibang documents. At Hard imagine copy. po 2018, ha? Huhukayin niyo po yung ano na yan, yung files na yan. Ang tagal na po niyan. And then lahat pong ano gusto nilang ano, halimbawa yung mga documents na kailangan niya operate OR reports, ganyan, yung mga ibang documents na gusto nilang i-file ay i-refile namin. Yun nga po ang sabi ko doon sa nung ako'y tanungin nung isang journalist, ay sabi ko, kung sa isang maliit na ospital na may 5 claims na gusto nilang i-refile, ay sa loob na isang taon, 60 files lang yon, ano, 60 claims lang. Pero Dali yun. ano po yon, kung 7 taon po yon, edi magiging ano po yun, 4,200 20 pages. Ayun. Kung 10 pages po ang isa, kukunti po yung 10 pages, very conservative yan. Ang estimate ko po ay yun nga, 8.5 reams ng papel ang magagastos sa isang maliit na ospital. Oo. Parang clinic lang yun. No? Parang yun po yung ano lang mga yun. documents na kailangan Opo. i-refile sa kanila. Ang hirap naman ito, Doc at Manong J. Ano po ba ang nakikita po ninyo na ano nang gusto mangyari dito ng PhilHealth? Dahil di ba dapat po... Parang walang balak magbayad, MJ. Oo, ang komento dito ni Edwin Michael, karimari-marim, dapat di ba napupunta na ang usapin sa PhilHealth budget sa Supreme Court, ibig na dapat magpasikat daw sila ngayon na dapat mabilis yung releasing at kanilang magampanan yung kanilang mga pangako na inaayos yung programang pangkalusugan, lalo na dito sa mga pribadong ospital. Doc? Actually, sa totoo naman po, yung mga tinatawag po natin na current claims. Yung current claims, ibig sabihin po, for the past 3 to 6 months, mabilis naman po ang bayad nila ngayon. No? Pero ito po sinabi nila na pagkakautang nila na 8.8 billion. Ito po denied claims lang na based on late refiling. Actually, ang totoo po niyan sila na rin may sabi na ang pagkakautang nila doon ay around 56 billion. Ano po? Pero ang balak nila munang bayaran ay 8.8 billion. So, anong to? Wala kayong choice, ganun ba, Doktor? Tukayo? You just have to follow their manual requirements. So, bakit hindi kayo magkaroon ng representation to do this digitally as is being done now under the new system? Kasi
tingnan mo, balinto na ito doon sa programa ng gobyerno, the very government itself, na dapat paperless na tayo. Mhm. Tama po. Actually, ayan po pinarating na namin sa isang mataas na pinuno nila doon para makarating Opo. na sa PCAO. And well, naghihintay po kami kung magkakaroon sila, no, magmi-meeting pa siguro sila o what, pag titingnan kung ano magiging solusyon sa sinasabi namin problema. At naghihintay po kami kung anong gagawin nila ngayon. Did you make representation with the Congress, House Committee on Health at saka Senate Committee on Health, Doc, para matulungan kayo sa to ngayon po, exert hindi pressure? pa po. Sa ngayon po, wala pa po kaming ginawang ganun. Opo. Oo, siguro Directly po na maganda, parang pinahatid lang namin sa kanila. maganda siguro you make representation with your mga kinatawan, ano? Kasi makakatulong pag nakapag-exert, lalo na ngayon, under pressure sila, para sabi nga ni MJ, magpakita naman kayo magpasiklab naman kayo. 56 nga yung sinisingil namin, 8.8 na lang yung bibigay nyo. Ginagawa nyo pang parang ayaw nyo magbayad. Di ba? Sana nga po ay totoo ang talagang adikain nila na mabayaran kami agad. Opo. Doc, may tanong dito. Mukhang isa rin po yata ito sa mga May ospital. nagpapa-hospital, nagpapa-admit sa mga private hospital. Kinakakaba ko, sabi ni Yu dito, baka naman masagad ang mga pribadong ospital at maging wiper. Aba, nakikinig talaga Manong Jay. Oo, Sabi niya, baka wiper. tanggihan Baka na. tanggihan na raw Oo. ninyo lahat ng mga pasyente pag Kasi hindi pa ito naayos ng mga PhilHealth. maliliit na clinic So paano po hindi ganon, ano? At papasalamat din kami at medyo mabilis-bilis din ngayon. So parang pagbabayad nila at yun ang inaasahan lang po namin siyempre yung itong mga pagkakautang na previously. Those were, sabi niyo services rendered already. Services Yes, paid yes. for in advance by the private hospitals. Kumbaga, bumunot na kayo sa karta moneda ninyo para makapag-stock ng gamot noon, ng mga swero, di ba? Yung iba, nag-loan pa dyan. Kaya naintindihan namin dahil ako nakakausap ko yung mga may-ari ng mga maliliit na hospital dito, private hospital, at yun ang reklamo nila, no? Kasi kung mababayaran daw kaagad at hindi sila pahihirapan, makakapagdagdag ng mga kwarto, facilities, yung mga gano'n, ano? Especially laboratory, no? Pag nabayaran sila. Tama po. Opo, tama po yun. Kasi kung gano'n, at saka hindi pa po, mas madali po tayong makapag-inganyo ng ating mga staff. Ano po, kasi tulad po ng nurse, kaya karamihan nga po umalis, sasabi, mas maliit ang kanilang sweldo, yun nga po, pagka gano'n, kulang naman ang nakukuha natin, ay mahirap po talagang basta magtaas ng sweldo sa isang maliit na hospital po. Sige po, yan yun, at araw-arawin natin dito at para makatulong naman kami na makapag-pressure man lang. Hindi naman ito pressure na masama Pressure na tulungan natin dahil alam mo, ito yung panaginip po niya ng marami, yung bang makatikim man lang ng pagpapadoktor, pagpapa-hospital dahil marami sa mga Pilipino namamatay nang hindi po nakikita ang pinto ng hospital. Opo, alam niyo po talagang medyo mabigat po na magpo-hospital. Ako yung doktor, ano po, pero magkano po ba ang minimum wage, di ba? Opo. Sabihin na natin 600, 700, pero magkano po ba kung kayo pupunta sa pribadong hospital, kukonsulta kayo, ay kulang na kulang po 'yon, ano? Mga Correct. pinakamababa 500 to 1,000, 1,500 ang isang konsultasyon. Parang inagawan mo na ng pagkain. Po. Ito, tama po. Diba? Ay, nako. Doc, ano po ang mensahe ninyo sa inyo pong mga pasyente, pamilya at umaasa po sa serbisyo, pangkalusugang hinahatid po ng mga pribadong ospital buong Pilipinas? Yun po, sana po naman ay itong ginagawa nila, ay maganda nga po yan at maibalik nila sa amin yung pagkakautang na yan. Pero sana hindi naman po in a way na mahihirapan pa po kami Huwag niyang ng pahirapan, pagpapile o tama. pagpaprocess po ng mga ganito. Kasi ang inaasahan po namin ay tutulungan nila kami na maibalik agad yan. Hindi po yung sa proseso na lang ay mahihirapan po
kami na gawin yan. Alright, maraming Dr. salamat. Jose De Grano, maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo sa aming tawag ngayong araw na ito. Salamat din po sa pagkakataon binigay niyo. Magandang hapon. Makialam, makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan. Alam mo, Ay, Jay, nako. Ay, nako, Manong Jay. Yan, Papailing ka napag-usapan na lang namin yan noong hindi pa nakukulong hindi pa nila ikinukulong, no? Si Pastor Kibuloy. Mm. Talagang concern siya sa kalusugan eh. Mm. That is why narinig ko minsan na nung nagsasalita si Attorney K, no, yung political aid ni Pastor Kibuloy, na isa itong kalusugan sa pangunahing gustong tutukan ni Pastor Kibuloy sakaling maluklok siya diyan sa Senado, no, lalong-lalo na sa Senate Committee on Health, kasi talagang alam mo, ang maawa ka tayo, may pagkakataon pa tayo dahil unang-una may mga serbisyong ganyan sa ating nakakayanan pa natin kahit na pautay-utay, no? Pero yung ordinaryong mga sa Bisaya pa kanang mga gapanghurnal lang ba, MJ ba? Mm. Maglisod yun na sila ka hospital kay muingon man dayon ang kawan. Tinuod man ang kanang mga akong ingon nga wiper ba? Kay kanina lang akong tao dire pag ingon nga mag-deposit muna kayo, ayaw sa kiwa pag yung may kwarta. Alam mo, talagang itatangin doon lang kayo sa ibang ospital. Kasi talagang hirap sila dahil hindi nga nakasingil ng for how many years dyan sa PhilHealth. Ay, nako. Daming issue ng bayan na Sir Jay. Bukod pa sa issue ng pagkalusugan, may mga issue din tayo sa public transport. Kaya ang balitang ito ay malapit din sa puso ng ordinaryong mga Pilipino dahil yung general manager po ng MRT3 tinanggal sa pwesto dahil po sa irregularidad. Anggulo sa balita ni Sheena. Galing tayo sa isyong Ito mga issue na ito, Manong Jay, malapit sa bituka ng mamamayang Pilipino. Kalusugan. Ito naman public transport. Una, yung sumasablay na serbisyo. Delikado yan, Manong Jay, Tsaka, alam mo, they have all the time to repair it Kaya talagang mabubwisit ka Tingin ko, 2 linggo lang mula ngayon, puti na lahat ang buhok ni Vince Oh. Isipin mo mag-off, yung last trip, 10:30. Meron, ang first, niyan, 5:00 pa. They have all the time to repair. Ang problema kasi, for over 3 years sa MJ, wala naging papetik-petik, ginawang employment lang ang gobyerno nung mga pinag-appoint ni Bonget ni President Marcos. Kampante sila. Siyempre, mga political accommodations yan, yung mga ganon. Yung iba malapit kay speaker, malapit kay madam, kung sino-sino kanino malapit. Ngayon, malapit na lahat sila sa hukay, no? Unless, of course, hindi gagalaw ang Malacanang, no? Doon sa recommendation ni Vince. At pag nangyari yan, I'm sure, ang unang-una magre-resign dyan si Mr. Dizon, no? Kasi sanay yan sa sanay yung panahon na kay Duterte, sabi ni style kasi ni Mayor Duterte noon. Tatawagin ka, MJ, ikaw ang head yan. Gawin mo ang lahat para gumanda. Hindi kita sasabihan kung anong gawin mo, pero pag hindi mo ginawa yan, you are fired. Ganun yun Kaya kita mo nung ilang araw lang, ilang taon lang na natapos yung Clark City. O natapos yung lahat ng sports facilities na world class diyan sa BCDA noon, no? Nung nandiyan pa si Vince Dizon. Kaya kapag sanay ka sa ganung klaseng pamamahala, management by objective, you will get frustrated easily, no? That's why it's all up to the president now whether he will listen to the recommendations of his new appointee na wala namang politika yan si Dizon basta kanya trabaho lang for the public, no? For la patria, sabi nga, for the love of country. So yan ang kasi yung para sa akin yung escalator na yon, yung pangyayaring yon, that's cardinal sin, no? Simple maintenance can be done during the break hours and it hasn't been done, then you really have to fire those people who are on top of it, no?
Dahil dyan, Manong Jay, may iinggit ka sa mga pasilidad abroad lang, mga lugar sa ibang bansa. Dahil dyan, Oo naman. pag-usapan natin yung trend, meron akong report programa natin, pero meron akong report. Ikukumpara natin yung public transport sa Pilipinas at public transport sa ibang bansa. Panurin natin ito. Sige, sige. Grabe, ganda ng kumbaga sa Pilipinas. Kumbaga sa Pilipinas, MRT3. Pero dito sa Hong Kong, lupet. Oh, ganda. Ma'am, Dini Mix Vlog. Ganda, oh. Para Grabe. hangyo daw. Sige po. Grabe. Yan. Tawag din na yung train daw. Maingit ka na lang sa Pilipinas. Sana zero corruption ng Pilipinas. Kagaya ng sa amin sa KOJC at ng isusulong ni Pastor, sana mas maganda pa dito. Ang train system. Ganda, oh. Super highway. O ano, kita mo yon, Manong Jay, at ang kainaman ng kanilang train system, interconnected. Kasi syempre, may mga kababayan tayo, Manong Jay, na tinatamad maglakad. Pero doon, napuntahan namin, yung kanilang train system ay integrated, konektado lahat ng stasyon, malamig sa Palipat-lipat ka lang. malamig at mabilis at mura. Sana all. Tsaka yung wiper umaandar, Umaandar. Pagkagaling mo rito, halimbawa, nandito ka, paglipat mo sa kabila, Globe, Smart doon, automatic ta-transfer siya sa Smart, yung ganun. Dito hindi. At saka, ano Manong Jay, may mga araw na ayaw mong maglakad, pero pagpunta mo doon, talagang gaganahan kang maglakad dahil, syempre, makikita mo yung commerce, no? Very busy sa Hong Kong. At ito, sistema nila ay ginawa dahil nga less yung corruption. May inggit ka Hanggang inggit na lang ba tayo, Manong Jay? Mas mabuti nga, hindi yung Japan ang pinakita mo, kundi mas lalo akong maglalaway. Di ba? Makikita mo yung mga Shinkansen sa Japan, talagang grabe. Malinis, first class, may lahat, may toilet, may CR, kumpleto, may pagkain, no? Ganon din yung mga yung mga Amtrak, no? Sa Amerika. Ako pagka bumabiyahe ako noon from Washington to New York, talagang train kasi magi-enjoy ka . Grabe, Manong Jay. Nakapunta din ako ng China, no? Yung kanilang yung kanilang high-speed train. Yung magnetic, hindi yung walang riles. Correct. Yung magnetic, yung ang bilis. Pero kung nasa loob ka, parang wala lang, Manong Jay. No? Pero makikita mo sa labas, grabe. Madaan ka sa tunnel. Yung iba sa atin kasi, pag bundok, iniiwasan, di ba? Bundok yan. Iniiwasan mo kasi doon binubutas. Mahirap maghukay. Sa kanil talaga, tumatagos ka sa sa mga ganyang landscape. Talagang hindi iniiwasan. May paghuhukay at mainam yung sistema. Correct. Basta sabi mo nga pag walang corruption o menos ang corruption, no? Talagang marami kang magagawang matino, no? Tingnan mo 'yon, hanging bridge diyan sa anong pangalan nito sa Isabela, Cabagan, Santa Maria. O di ba? 65% ninakaw. Kaya talagang masisi. Bibigay talagang tulay. Tingnan mo yung mga kasi baka sabihin na naman nila China funded tayo, no? Ito panuorin nila sa YouTube, no? Wag na tayo magsalita. Lahat ng mga tulay sa China na from one mountain to the other hanging. O sumaamo mga truck, mga kung ano-anong dumadaan pero wala ilang pun taon na binilang, hindi na didisgrasya. Kasi maayos yung pagkakagawa. Correct. At ang mahirap dito, Manong Jay, tayong mga taga-Sub-Saharan, taga-Sub-Saharan Mindanao, abay pinangakuan tayo ng Mindanao Railway. Pero alam mo yung Sub-Sahara na yan, lintik na yan. Alam mo ba, inaantay ko pumasyal yan dito sa Davao yan si Ricardo no? Si Darian? Si Haydarian. Sasampalin ko talaga ng balat ng ng durian. Para makita niya yung Sub-Saharan. Lintik na. Iko-compare niya. Punta siya ng Santa Mesa, ng Tondo. Wala siya makikita rito sa Davao na ganun. Yung talagang bahay na nanggigitata, yung mga ganun. Tapos Sub-Saharan siya ng Sub-Saharan. Sabi ni Tonet, OFW Defendo, Manong Jay, dito sa Singapore, most train are under tunnel. Si Ellie Amboy, dito sa SG, ganyan din ang MRT.
no? Subway, oh. Sabi ni ito naman sabi ni Arzilia Zenya, iluklok natin si Pastor Kibuloy para lahat ng plataforma ni Pastor matuloy lahat at napakaganda. Yan, kainaman. Ay, mabuti binanggit mo yan. Ako, alam mo, ito, di ba, ang dami ng mainit ng ulo dahil dyan sa pagkakabilanggo ni, hindi lang ordinaryong bilanggo, extrajudicial rendition. Pinadala sa In other abroad. words, kinidnap. No? Kinidnap, pinpersahan wala namang magawa yung mama. Alam mo, ano ba panawagan niya? Ang panawagan niya, huwag kayong mainit ang ulo. Relax lang kayo, dasal-dasal lang. Tatag lang. Pero ang pinaka-effective na bawi ng Pilipino riyan, wala kayong iboboto na kandidato ng administrasyon. Dahil kapag ka may pinalusot kayo kahit isa riyan, sa Bisaya pa, mugara nagsamot. No? Kinakailangan ngayon, ang ating sa may tawagan na sa Tagalog, ang balos ba? Ang ating ganti. Magkabalusta, Ang ating ganti, ating bawi. Makagaganti tayo sa Marcos administration sa pamamagitan ng pagboto, parang protest vote, no? Revenge Ang vote, iboto kumbaga. natin, ang iboto natin lahat, no? Bantayan natin, hindi lang tayo boboto, kakampanya natin, tapos babantayan natin yung bilangan para nang sa ganon masiguro natin na hindi nila makontrol ang Congress. Walang masasakit, walang masasaktan, no? Walang mababatuta, alam mo, hilig-hilig manakot nitong si General Torre, no? Wag kayong magpasindak. Sindakin natin sila sa boto. Yun. Yun ang tunay Yun ang na pinaka-the best. Yan ang pinaka-the best na pangganti. yun ang tunay Imagine mo na bawi. pagka na-zero sila. Hindi na sila obra lahat. Kahit na magpalusot pa sa house. Yun, mabuti binanggit yung house. Hindi lang senador ang ating babawian, pati yung mga kandidato nila sa congressman, sa gobernador, yung mga ganon. Basta nakalinya sa kanila, huwag nyo iboto. Yan ang the best. Yan ang pinaka-effective. Approve. And I'm sure si Doc Michael Bato will agree with my proposal na talagang doon tayo bumawi. Sige, ayaw nyo ng maingay, nagre-reklamo sila. Ay, sandali lang MJ, bago ako Kasi ilang beses ko nakita ngayon, hapon pa. ABS lang naman ang gumawa nito. Ang sabi nila, lahat daw, ito daw, dahil daw dito sa mga rally-rally, baka madagdagan pa yung kaso ni Duterte doon sa ICC. Alam nyo, huwag kayong maniniwala dyan. Propaganda po yan ng ABS-CBN. Sapagkat yung ABS-CBN, ang radyo po niya kontrolado na ng mga Romualdez. Pag-aari na nila. Yung television, major stockholder na po sila. Kaya ginagamit nila yan para na sa ganun makondisyon yung utak natin. Ay, wag na tayong lumabas. Delikado pala. Baka madisgrasya pa lalo si Digong, no? Huwag kayong gano'n. Huwag kayong magpapaniwala dyan. Simulat sa pool, hayop yung istasyon na yan. Kaya mabuti nga, hindi na binigyan ng prangkisa ng Kongreso. Kasi ang laki ng utang niya sa gobyerno. Nako po. Kalakas-lakas na loob niyan. Nako po. Trilyon ang utang niyan. Nako po. Kaya ulitin ko lang yung kanilang sinasabi na pag nagrarally, disgrasya, madadagdagan yung kaso. Hindi po totoo yun. Kailangan mag-rally tayo, mag-motorcade tayo araw-araw para yung buong mundo mabulabog at mapuwersa yung ICC na i-dismiss na itong kasong ito sapagkat ito ay isang kataksilan sa kalayaan, sa kasarinlan ng isang bansang malaya.